Hello, good morning po. Si Rustico Perez Jr. po ito, aka John Telepreneur. Okay. Currently working as an OFW. Okay. Factory worker po ako dito sa Taiwan. Ngayon, ibabalita ko lang po sa inyo yung magandang opportunity na nakita ko. Kasi po kung mapapansin nyo, hindi lahat ng nasa abroad, hindi lahat ng OFW ay big time or malaki yung kita. So karamihan po sa atin talaga nangangailangan po rin ng extra income. Tama po ba? Ngayon, ito po maganda. Ito po yung good news ko sa inyo. Ito po yung pinagkukuhanan ko ng extra income habang nasa abroad ako. Ito po yung TPC. Okay? Networking po ito. May nagtanong sa akin, Sir, sa dami-dami ng networking, bakit TPC yung napili mo? Isa-isahin ko po sa inyo yung mga dahilan, ha? Pansinin niyo po ito, oo, naniniwala ako na sa MLM talaga mabilis ang pera. Okay? At iba-iba rin yung produkto nila. Bakit nga ba TPC? Unang-una po yung produkto natin dito, okay, ay dealership. Okay, loading po ito. Ang kagandahan, kapag nasa abroad ka, sumali ka ng TPC, bibigyan po ng TPC, okay, ng e-loading business yung pamilya mo sa Pilipinas. Nagkakaroon po sila ng negosyo doon. Okay, so nagkaroon sila ng negosyo ng e-loading business habang nasa abroad ka. Bibigyan mo lang sila ng kapital, paiikutin nila yung pera, ang tendency po kikita. Kasi kung mapapansin mo yung produkto natin e-loading, ikaw mismo yung pupuntahan ng tao. Sila mismo papaload sa inyo. Hindi po compare sa iba, okay, na talaga nga namang mahirapan ka, kailangan mo mag-demo. I-demo sa kanila kung ano nga ba yung produkto. Dito po walang hassle. Pag nalaman lang nila na load yung tinda mo, pupuntahan ka, magpapaload yung tao sa'yo. Ganun po kaganda yung produkto natin. Pangalawa, isipin niyo po ito. Yung mga OFW, monthly po talaga nagpapadala yan ng pera. Bakit? Siyempre, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay ng abroad. Pag monthly, papadala mo sa pamilya mo yung pera mo. Okay, kaya ka nandito sa abroad para sa kanila, di ba? Tsaka sabi nga po nila sa kasabihan, sa halip na binibigyan mo sila ng isda, bakit di mo sila turuan mga isda? Kaya po wala tayong maipon-ipon yung mga Pilipino sa abroad. Isa po kasi yun sa dahilan. Kasi yung kinikita natin, pinapadala din natin lang sa kanila. Isipin niyo po ito, halimbawa na lang nabigyan niyo ng negosyo sila. As in may negosyo sila, umiikot yung pera, may pinagkakakitaan sila. Sa tingin niyo po ba, required pa rin kayo magpadala monthly sa kanila ng pera? Sa tingin ko po, hindi na rin. Diba? Kasi may negosyo na sila eh. So, ibig sabihin, sa halip na yung papadala mo sa kanila, ipunin mo na lang hanggang makakaipon ka. Okay? Ang kagandahan po nito, yung pag-abroad po or yung OFW, hanggat malakas ka, pwede ka. Okay? Hanggat malakas ka, pwede ka doon. Tulad po dito sa amin sa Taiwan, hanggang 9 years lang. After 9 years, di ka na pwedeng bumalik. So, ang tendency, balik ka ng Pilipinas, apply ulit. Ang mahirap po nito, pagbalik mo ng Pilipinas, matanda ka na, may edad ka na, wala nang tatanggap sa iyo. Yun po yung katotohanan. Di po ba? May kaibigan po ako, sabi niya, nung pagdating ito ng Pilipinas, nag-apply siya, ang sabi daw po sa kanya, overqualified siya. Bakit? Unang-una, sabi daw po sa kanya, nagtrabaho siya ng abroad, di po ba? So, malaki yung sweldo. Ngayon, ayaw daw po siya paniwalaan ng ina-applyan niya, kasi sinasabi sa kanya, baka daw pag isang buwan pa lang, nakita yung sweldo na maliit, ay ayawan niya rin. So, parang, yung mga employer naman, ayaw nilang magbigay ng opportunity sa mga OFW, kasi nga, baka daw maghanap ng malaking sweldo. Ganun po yun. Tapos, ito pa po isa sa kagandahan, bakit TPC yung pinili ko? Sa TPC po kasi, okay, yung earnings nyo dito, okay, diretso po sa bangko nyo. Kahit nasa abroad kayo, ite-text nyo lang gamit yung roaming nyo, papasok po sa bangko nyo yung earnings nyo. So, kung yung bangko nyo po ay international, yung ATM nyo, mawi-withdraw nyo po dito. Yun po yung isa sa pinakamagandang feature po ng TPC para sa mga dealer niya, para sa mga miyembro niya. May nagtanong po sa akin minsan, sabi sa akin, Sir, okay, TPC ka na pala, kumikita ka na pala sa TPC. Okay, ba't ka pa nag-abroad? Okay, ba't ka pa di umuwi? Ba't di ka na lang umuwi? Magnegosyo ka na lang sa Pilipinas, may TPC ka naman. Ito po yung sagot ko sa kanila. Unang-una, ever since nung bata pa ako, pangarap ko talaga mag-abroad, okay? Ngayon, nakapag-abroad ako, biniyayaan ako. So, nagpasalamat talaga ako. Diba? Ngayon, ito maganda rito. Nakita ko yung TPC. Isa pang opportunity na dumating sa buhay ko. At the same time, pwede ko naman siya pagsabayin eh. Kahit nasa abroad ako, pwede kong gawin yung negosyo. Ba't ko iwan yung pag-abroad? Di po ba? Ganun lang yun. Ganun lang yung kasimple. So, depende po sa inyo kung paano nyo gagawin yung negosyo or kung ano yung gusto nyo. At ang kagandahan po dito sa TPC, di mo naman kailangan umuwi ng Pilipinas para simulan na kagad yung TPC or sumali sa TPC. Kasi po kahit nasa abroad, pwede nyo itong gawin tulad ko. Okay? So, based on my case po, kahit nandito ako, nakakapag-withdraw ko, nakupo ko yung earnings ko. Yun po yung advantage ng TPC sa iba. Kasi po usually, ang karamihan sa mga MLM, sabi nila,
ang payout, 'di ba? Sa totoo lang, ang payout sa kanila ay cheque. Bakit cheque? Kasi sabi nila to is to believe para ipakita mo sa tao or sa prospect mo na kumita ka talaga, ipapakita mo yung kopya ng cheque mo. Ganun po. Dito po sa atin, hindi wala pong hyping, okay? Wala pong hyping na ganun. Kung mapapansin niyo po, walang nagpo-post masyado ng mga earnings namin sa Facebook namin. Kasi nga po dito diretso na sa bank account mo, hindi na cheque-cheque. Okay? So, ganun po kaganda rito. At ito po matindi. Nagugulat po talaga ako, sobrang biglang dami ng grupo. Okay? Kasi nga po, unang-una, napakamura lang ng pay-in dito compare sa iba. Okay? Pangalawa, yung produkto po natin ay e-loading business. Okay? May nagtanong po ako sa akin dati, Sir, bakit hindi na lang yung mga food supplement na mga MLM yung pinasukan mo? Ang sabi sa akin. Ito lang po yung sinabi ko sa kanya. Simple lang po yung sinabi ko sa kanya. Nakita ko na yun, okay naman, maganda. Okay? Pero, parang hindi ko kaya. Bakit? Kasi po ganito yun, magde-demo ka. I-demo mo yung produkto. Unang-una po wala akong background sa medicine. Or, siguro po, sa madaling sabi, ito na lang. Siguro mas maganda po yun sa may mga experience or di kaya nag-aral talaga ng tulad ng mga sa gamot. Nurse, ganun, mga nurse, midwife, doktor, siguro doon patok na patok sa kanila yun. Tulad ko po kasi parang, naisip ko po kasi parang mahihirapan akong gawin to. So ulit, ito po dito sa TPC, ginawa ko po ito dahil ito yung gusto ko. Okay, ito po yung hilig ko. Okay, ayoko po nung masyadong komplikado. Kasi po dati, naalala ko po yung sinabi nung isa sa mga kaibigan ko dati sa kabilang MLM na dati namin, sabi po niya ganito, sumali daw po siya sa ganito. Ngayon, yung, di ba nagbebenta siya, mga food supplement po ito. Ngayon po yung tao, sumakit yung tiyan. Sa tingin niyo po ba, kapag sumakit yung tiyan ng taong binintahan nyo, sino nga habulin? Kayo o yung kumpanya? Siyempre kayo yung nag-endorse, di po ba? Ayoko po mangyari sa akin yun. Okay? Kaya po siguro, lesson learned na rin yun sa kaibigan ko, ayoko matulad sa kanya. Ang kagandahan pa po dito sa TPC ay walang nauna, walang nahuli. Bakit? Kasi ganito yon. Nauna nga akong sumali doon sa isang miyembro ko, okay, pero mas malaki pa initan niya. Bakit? Kasi mas masipag siya. Ginawa niya yung negosyo eh. Ginawa niya kaagad. Umaksyon siya kaagad. Di ba? At saka full time siya. Okay? Yun lang po. So, ibig sabihin ulit, walang nauna dito, walang nahuli. So, kapag gusto mo, posible talaga. Tsaka maraming paraan. Okay? So ito nga po pala yung ilan sa mga top earner ng TPC na mga OFW din. So pwede nyo po silang i-add sa Facebook nyo, magtanong kayo sa kanila, okay, para at least alam nyo. Hindi yung tulad nung ako lang yung naririnig nagsasalita, at least para marinig nyo rin mula sa kanila talaga kung ano nga ba talaga meron sa TPC, kung totoo nga ba talaga to. Tipo ba? So nandyan po yung sila Sir Ronaldo Gavieta, ay grabe yan. Team Paris po yun, sa Paris po siya. Nandiyan po si Ma'am Bea Andrea, si Ma'am Linda Maclis. Siyempre, ang yung lingkod, Rostico Perez Jr., yung Telebrenor sa Taiwan. Si Mitch Idol ng Kuwait. Sino pa nga ba? Madami pa pong iba. So, yung mga hindi ko po nabanggit ngayon, pasensya na, pero itatry ko pong ilagay, banggitin yung pangalan nila sa mga susunod ko na video. So yun lang po muna ulit. Sa ngayon, maraming salamat. Rustico Perez Jr. po ito. Ilalagay ko rin po yung video presentation ng TPC sa link sa baba para mapanood nyo. Salamat po. Ito, pahabol nga pala to kay, nga pala. Gusto ko rin palang kumustahin si Sir Luel Donguines. Ay grabe, may PN siya kanina 3, tri-pack. Grabe, tuwan-tuwa yung bata. Ayos yung bro, tuloy-tuloy mo lang. Habol tayo. So, yun lang po muna ulit siguro sa ngayon. So, pag mayroon pa po ako ulit akong mga naisip na mga magagandang bagay na isi-share sa inyo, isi-share ko po sa inyo. Okay? So, yun lang po muna ulit sa ngayon. Maraming salamat.